Naku mga kababayan, matindi po itong panawagan ni Captain Dado no, kay BP Sara Duterte. Gusto niya na ayaw nang paabutin si BBM ng 2028 at tapusin na daw ito. Ngayon na daw. Naku, parang gusto niya na mag people power mga kababayan. At kunin na ang posisyon dito kay BBM. Ito yung parang gustong mangyari ni Captain Dado mga kababayan. Isang retiradong Scout Rangers itong si Captain Dado. So, kikilabutan kayo dito sa kanyang panawagan mga kababayan. Ito na po, pakinggan natin. The people will be inspired that yung pinagkakahirapan nila na depensahan na suportahan hindi naman kawawa. Yun lang sa akin. Kasi nakakayamot Kakainis ba? Why look at 2028? Ano meron sa 2028? Ayan. Kawawa tayo, kawawa ang Pilipinas. And sabi ko nga sa vlog every day na ganito tayo is another day na palayo tayo ng palayo sa isang magandang Pilipinas. In fact, baka hindi tayo makarecover. Baka magkaroon tayo civil war. Baka magkaroon tayo ng revolusyon na French type. Baka magkaroon na secession. Nakakasuka ang politika ng Pilipinas. People are dying. People are starving. So, Madam Vice President, Madam President, the least that you can do is feel the Filipino people. Be the leader. Because yung mga nakapaligid, kaming mga tumatayo, we cannot compel people to follow us. It is you who can unite the people. It cannot be done by lahat itong mga retired officers, itong mga politiko, itong mga tumatayo, itong mga senators. They cannot unite the people. The central uniting person or leader is you, Inday Sara. So, sana wag na yung hanggang dulo, because you're asking the people to endure some more. Di ba mas maganda na ang isipin na lang wakasan yung paghihirap ng tao? At paano wawakasan yung paghihirap ng tao? Sama-sama. Yung kahit salita lang mag-inspire. Pero yung salita na 2028 hanggang dulo, mababawasan yung loyalty ng mga tao sa iyo. Because you will be perceived as another leader na mahina. Just like BBM. The people will perceive you as such. Ayaw namin yun. Ayaw namin. Ang inaano namin, tayuan mo ang taong bayan. Tayuan mo ang Pilipinas. Tayuan mo yung future generations. Tayuan mo. Because sabi mo nga, you are the Vice President. You are the constitutionally mandated na maging presidente. Pero, accept the responsibility. Hindi yung hanggang picture lang, hanggang salita, while the people are going out, risking their lives, risking their jobs, risking everything, their comfort zone, their families being hurt, no? Masaktan sila. Kakarali. Alam nyo ba, kunyari, hindi nyo na-appreciate, kunyari, magrala isang tao. Nandun siya sa venue, kunyari, kung sa Senado, sa EDSA, kung sa Diwa San Bonifacio, wala siya sa bahay. So,
every hour na wala siya sa bahay means kung lalaki, walang kasama yung kanyang may bahay at yung pamilya niya. Pwede silang panikin na magnanakaw. Kung mag-asawa sila, yung mga anak nila naiwan kasama yung lola, pwedeng masalbahe yung pamilya. Samantalang pinaglalaban nila yung bansa natin na yung leader ay hindi tumatayo. Kung babae naman yung pumunta at naiwan yung lalaki o kaya single parent, paano yung anak niya? Sino mag-aasikaso? And kung mga driver ang pumunta sa rally, they risk na hindi sila kikita, ano pa kakain nila sa pamilya nila? Ang battle cry nga sama-sama na tayo para sa bansa. It's not that easy kasi hand-to-mouth existence na ibang Pilipino. Pero sana, kung ikaw ang hinihintay ng taon na lumabas at makita, mag-unite ng lahat ng grupo at maging inspirasyon sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa inyo, siguro, lululunin na nung tao, mga kababayan natin, yung kahit wala silang kitain, bahala na. Basta maipakita lang, ipaglaban ng Pilipinas. Pero kung hihintayin pa ng mga tao yung 2028, hanggang dulo, bakit pa? 4 na taon na. Alam na namin walang yayang gago na yan, yung presidente na yan. Alam namin. Alam namin na bendalo, alam namin yung nakawan na yan, alam namin na. Kaya nga nagli-leader kami, kaya nga kami nasa kalsada, kaya kami lumalaban eh. Alam namin na. Paano ngayon yung sayang yung pinaglalaban namin? Another 2 years. Another 2 years. Yamot na ang taong bayan. Ano, kinakailangan pa bang may mamamatay? Kinakailangan pa ba na pagka may sakuna, may disaster, yung kabobohan na pagre-response, danasin ng tao na pwede naman natin pagka na umikot ang gulong na, natapos na natin to, focus na ang bagong gobyerno sa mga kamalian na hindi napaghandaan. Pero kung 2028 pa, 2 years to endure, 2 years na baha, 2 years na nakaw, 2 years na magbabayad ng buwis na wala namang mangyari, 2 years na bendalo. Excuse me. Di ba pwede na ngayon? Ngayon na. Bakit kinakailangan pa hanggang dulo? Bakit? Parang sadista naman yung dating nun sa akin Sorry pero sa akin parang sadista. Hirap na ang tao eh. Hirap na talaga ang tao. Kanina nga nandinig ko yung comment, yung speech. Sabi ko, puta ng politika talaga dito sa atin, Kawawa ang Pilipino. Nagbabangga ang dalawang bato na sa gitna ang Pilipino. Bang, bang, bang. Putya, kawawa talaga ang Pilipino. Parang wala nang karapatan ng Pilipino guminawa ang buhay. And the longer we do this, we are in the mode of nothing happening. Yun yung mode natin, yun yung peg natin, walang mangyari. It is everybody's fault. Everybody's fault. The thing is, many of us alam na may mali. We realize the mistake, binoto si BBM,
Alam natin yung mga pinagagawa nila. Alam natin yung danger na may pinuno tayo na drug addict, na bangag. Alam natin yung danger na mastermind siya sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansa natin. And we want to do something about it. We want to correct the mistake that we committed. The mistake of voting him to be there as president. That's why we are clamoring, tama na, tanggalin ka na, palitan ka. Hindi na nga ako sa resign, hindi na ako naniniwala sa BBM. Hindi mag-resign yan eh. Ang sa akin, terminate him. We terminate him. Pero para lumabas ang mga kababayan natin, para buo ang loob, kinakailangan na madinig nila yung kanilang idol na tapusin na natin to. Enumerate na lang, kahit isa-isahin nyo lahat ng kasalanan yan eh. Sa 4 na taon, isa-isahin nyo. O ano pangako nyo sa bigas? O paano? Ano pangako nyo doon sa gagawing mga bahay-bahay? Yung pabahay. 6 million, di ba? 4 na taon na, 4 million na dapat. And here we are. Rally. Sabi ko nga kanina, 128 years of independence na dapat nagpapakita ng bandera. Pero hindi, nagpapakita ng bandera sa mga rally, pinapakita yung galit ng tao na makibaka, ganon ba? Something's terribly wrong. So here we are. Anong gagawin natin? Hintayin na lang natin yung 2028. Pero hindi nyo ba nakita sa kampo ni BP Inday? Sorry kung nagsasalita lang ako, but I'm speaking my mind, no? Hindi naman ako kasama sa partido o sa magkakandidato. Nakakasuya eh. Pagka, sipin... Ay, nako. Hindi nga tama eh. We want to correct it by telling him you're terminated. Pero hindi lalabas yung ibang tao dahil sa ikaw ang hinihintay ang mag-lead. Lahat ba ng nakapaligid sa iyo sinasabi, galing mo ma'am, galing mo ma'am. Well, I hope na makinig kayo, no? Hindi magaling yung ganon na hintayin pa natin ang 2028. Okay, kung hindi constitutional ang sinasabi nyo, hindi kayo papatol sa mga extra-constitutional, doon kayo sa constitutional, paano mangyayari yon? You're the next in line and then something is wrong in the president. Hindi nyo ba pwede, total mga lawyer kayo, gamitin nyo yung batas talaga na questionin nyo siya. Na una, baka hindi na siya yung totoong Bongbong Marcos. Hindi nyo ba pwedeng questionin yan sa Supreme Court? Hindi ba pwedeng i-compel him na mag-hair follicle? Sinabi na nga Supreme Court mag-hair follicle siya eh. Hanggang ngayon wala eh. So, hindi nyo ba nakikita na the longer that he remains as president, the more dangerous it is for us. Pwede siya makipaggera with China anytime. Pwede, tignan nyo, kung tumayo na kayo noon pa, nung sa Tatay Digong, noon pa, that's 1 year ago, di ba, okay, nung tumayo kayo, nung sinabi ni Presidential Sister Amy, na bangag yan, gago na yan, dapat tumayo na. Or kung kunyari, ang daming, mga pagkakataon na, pero lumalakpas, lumalakpas. So I don't know why. If you're thinking of 2028, baka hindi mangyari in 2028,
dayain kayo sa 2028, then it will amount to the same thing. O kaya magkaroon sila ng amendment sa Constitution, which they will do. They have 2 years to do it. And then, bungko na, hindi ka makatakbo sa presidente. Kung ano sila ng age limit, tinaasa nila. Hindi ba mahalaga na-establish nga ngayon, nasa investigasyon na merong malaking nakawan na nangyari, trilyon. So di ba nandoon yung necessity na umikot ang gulong? Di ba nandoon yung na pananagutin natin lahat yan? And habang tumatagal, do you think they will just go down by 2028? I don't think so. It's going to do a Marcos Sr. 20 years or more. May binabagya binabanata na nga ng constitutional ng People's Initiative dati, di ba? Nalaglagan 32 billion doon. Pera ng taong bayan yun. Sandamakal ng mga ayuda. Nung na-question, tumigil, di ba? So ngayon, nabuhay na naman. Ano naman ngayon? Constituent Assembly. Pero yung Senate, pagka nakuha nila yung majority, tapos tayo. Mababago yung amendan yung konstitusyon. So, paano gagawin natin? At nalulungkot ako dahil sa yung mga kagaya nila ka Eric, sandama ka lang kaso. Si si Congressman Mike, yung pamilya pa kinasuhan, yung asawa. No? Lately, si Chavit. Endure? Endure? Do we have to endure another 2 years because we have now experienced 4 years under him? So, is it really logical na patapusin siya? Because that is yung legal? Yun mga kababayan, no? So, yun po yung pahayag ni Captain Dado, no? Na grabe, hirap na daw yung ating mga kababayan. Parang hindi niya na daw kayang paabutin pa ng 2 years itong pamumuno ni BBM. Kaya matindi yung panawagan niya kay VP Sara. Kayo mga kababayan, pabor ba kayo sa kanyang panawagan? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, subscribe din po mga kababayan ng ating channel. Maraming salamat po.